Breakdown muna tayo sa nangyaring laban ng Milwaukee Bucks at Golden State Warriors. Hindi naman sa mga Lakers tayo mga pare ko, pero nilamon ng buhay ng Bucks itong Warriors sa laban na yan. Without Giannis mga pare ko, paano pa kung may Giannis? Baka isang buwan yung tambalos-los ng mga to. Kinain ng sophomore na to itong si Jimmy Santos. Jimmy Butler pala. Tulad ng inaasahan dyan, permanente na talaga sa starting itong si Kuminga. Gumawa yan ng 24 points, 8 rebounds at 4 assists sa game. Binuhat naman nitong si Stephen Curry ang Warriors na may 27 points, 6 rebounds, 4 assists sa game katulad ng inaasahan. Ang problema dyan ng Warriors, nakapag-commit sila ng 22 turnover sa game na yan, kaya mas maraming ball possession ang nakuha dyan ng Bucks, na dahilan bakit mas nakuha ng mga to ang rhythm sa game at advantage. Wala naman talagang problema sa naging performance at efficiency nitong si Steph, Butler at Kuminga. Solid pa rin yung opensa ng mga yan. Ang problema dyan, most of the time, inaabot nga raw talaga ng turnover yung mga yan, dahil na rin siguro sa tindi ng defensive rotation na ginawa dyan ng Bucks mula sa perimeter hanggang sa threes. Ang Bucks, kahit walang Giannis, nakabawi yung mga yan gamit yung collective effort at bench contribution. Meron silang Miles Turner na may 17 points, 7 of 12 field goal, plus Cole Anthony na may 16 points bago ma-fall out sa game. At itong sophomore na si Ryan Rollins, gumawa ng career high 32 points plus 13 of 21 field goal kasama yung 5 of 7 sa 3 point. Kinain ang buhay itong si Jimmy Bucket sa one-on-one defense. Sa Milwaukee naman, nagsimula kasi talaga yan ng may malakas agad na opensa. Nakuha nila sa first quarter pa lang ang momentum mula sa 10 of 0 run. Sa halftime, meron silang narrow lang na lead mula sa 60 to 58, habang ang Warriors nagpakita pa rin dyan na kayang bumawi. Lalo na sa third quarter dyan, gumawa sila ng magandang run. Curry at Kuminga, sinabayan pa ni Butler. Tatlo lang yung mga yan na may 20 points above sa game na yan. Sa fourth quarter, pivotal ang mga 3-pointers ng Bucks. May Rollins at Anthony para mapalayo ang lead. Samantalang ang Warriors, nababa pa ang lead dyan mula sa 106 to 104, pero agad sinagot yan nila Rollins sa threes at sinundan pa ng Bucks yan ng 11 to 2 run, kaya lalong lumobo dyan ang kalamangan nila. Hindi ko lang alam kung tsamba to kay Rollins, pero talagang may tira at kumpiyansa yan na bumitaw sa threes. Sa depensa ng Bucks, si Curry talaga ang pinagpukusan ng mga yan, lalo na sa 3-point line. Pinigil nila ang rhythm ng Warriors sa labas, kaya bahagyang bumaba talaga ang shooting efficiency dyan ng Warriors. Hindi rin ganun naging effective kasi yung supporting cast nila pagdating sa offensive load. Nawala ng katulong dyan itong si Curry, Butler at Kuminga. Sila Podziemski, bagsak yung offensive dyan. Walang aasahan talaga pagdating sa supporting cast ang core ng mga to, kaya bumagsak yung efficiency nila mula sa threes hanggang sa field, dahil si Curry merong 4 out of 10 sa threes, kaya masasabing nagawa ng Bucks ng maayos ang trabaho nila pagdating sa depensa sa labas. Natalo ang Warriors dahil sa rami ng turnovers, mababang shooting efficiency at hindi nila na-leverage ang pagkawala ni Giannis. Kaya parang nagkaroon patuloy ng partida yung Warriors dyan. Siguro kung may Giannis, matatambakol talaga itong Warriors. Baka matambakan ng isang buwan yung mga yan, abutin ng playoffs yung tambak sa kanila ng Bucks. Samantalang hindi rin gano'n naging effective itong si Horford. Meron lang yan 3 points, 2 rebounds, 2 assists. Double-double din naman sa dos. Hindi rin naman na tayo lalayo mga pare ko eh. Nandyan na rin naman tayo. Nabubuhayan na naman ngayon yung pagkukumpara dito kay DeAndre Ayton at Horford, na nakikita nga na mas nagiging effective na ng di-hamak itong si Ayton kumpara sa veteran center na si Horford. Nung off-season pa lang kasi, pinagkukumpara na yung mga to kung sino talaga yung magiging effective na starting center sa lineup sa Lakers at Warriors. Sa ngayon kasi si Ayton nagpapakita na nga ng consistent na double-double potential mula sa points at rebounds, na mahalaga sa aspect para sa center na inaasahan na magdomina sa loob, lalo na sa paint at boards. Yan din mismo kasi yung ine-expect sa kanya sa Lakers. Si Horford naman, kasalukuyan ngayon mas bumababa yung average sa rebounds at points kumpara kay Ayton, kaya may ilang mga analyst ang nagsasabi na hindi siya go-to big man sa inside dominance. Si Ayton bago pa lang sa Lakers, may adjustment period katulad nga kay Horford. May mga commentary na may pag-aalinlangan pa rin sa kanya
pagdating sa long-term impact. Pero kahit papano nga raw, napupuna na yan ni Ayton. Effective, depende sa team context. Ang Warriors may ibang system at may ibang demands na kinukuha dito kay Horford. Ang Lakers may ibang expectation naman dito kay Ayton. Si Ayton nag-average sa Lakers ng 15 points, 9 rebounds per game. May potential pang tumaas yan mga pare ko. Si Horford ngayon may 6 points, 4 rebounds at 1 assist per game. Kaya nakikita ang hindi pa nakakapag-adjust sa team dynamics yan ng Warriors at chemistry. Kaya ngayon nakikita pa rin na hindi naman talaga nagkakamali ang Lakers sa pagkuha dito kay Ayton dahil lumalabas na yung potential niyan sa pagiging top tier na center. Ganon din naman itong si Horford na pwede nga raw ngayon hindi pa lang talaga nakukuha ang sistema sa Warriors. Pero malaki pa rin yung magiging impact nga raw niyan lalo na pagdating sa playoffs at finals appearance niyan. Eksperyensado ng center yan. Yan yung tinitignan na magiging ambag niyan para sa Warriors.